Marami sa inyo na nakikinig ngayon ay maaaring taos-pusong naniniwala na kayo ay mga Kristiyano. Buong puso kang naniniwala na kapag namatay ka, ang langit ang magiging tahanan mo. Ikaw ay kumbinsido na ang kawalang hanggan kasama si Jesus ay naghihintay sa iyo, nakakaramdam ka ng panatag, tiyak at tiwala sa iyong kaligtasan. Ngunit narito ang malungkot na katotohanan. Ito ay ganap na posible na kumbinsido, panatag at kumpiyansa sa kaligtasan ngunit walang karapatan na maging ito na siguro ang pinakamahalagang mensahe na ibabahagi ko dahil mga kapatid, isa sa pinakamalaking problema sa simbahan ngayon ay ang isyu ng maling katiyakan. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming nag-aangking Kristiyano ang makakarinig kay Jesus na sabihin ang mga kakilakilabot na mga salitang iyon, "Hindi kita nakilala, lumayo ka sa akin." Mayroon silang katiyakan, ngunit ito ay itinayo sa buhangin, hindi kay Kristo. Sa ngayon habang nakikinig ka, hinihimok kita na saliksikin ang iyong puso at tanungin ang iyong sarili, ang katiyakan ko ba kay Kristo o nasa ibang lugar ba ito? Sapagkat ang totoo, maraming tao na nakaupo sa mga upuan ng simbahan, umaawit ng mga awit sa pagsamba at maging ang pagbabasa ng kanilang mga Biblia ay gumagawa ng isang bagay na maaaring humadlang sa kanila sa pagpasok sa kaharian ng langit, yung isang bagay, tumitingin sa kanilang sarili o sa anumang bagay maliban kay Jesu Kristo para sa kaligtasan. Kung gagawin mo yon, maaaring hindi ka maliligtas. Pag-isipan ito ng malalim, mararamdaman mong malapit ka sa Diyos, maaari kang maging masigasig sa pagsamba, maaari kang magkaroon ng kaalaman tungkol sa banal na kasulatan at mawawala pa rin kung ang iyong pag-asa ay hindi lamang kay Kristo. Ang katiyakan na nakabatay sa anumang bagay maliban kay Kristo ay isang maling katiyakan, at ang maling katiyakan ay isang mapanganib na lugar dahil binubulag ka nito sa katotohanan at ginagawang ligtas ka kapag talagang nasa panganib ka. Maaari kang kumbinsido na ikaw ay nasa landas patungo sa langit, ngunit ang pananalig na iyon ay walang kabuluhan kung hindi ito nakasalig kay Jesus. Magsimula tayo sa isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit ang mga tao ay may maling katiyakan, ang pagiging matuwid sa sarili. Maaaring pamilyar ito sa ilan sa inyo, nakagawa ka ng magagandang bagay, nakatulong ka sa mga tao, namuhay ka ng malinis at nakaiwas ka sa gulo, marahil sa tingin mo, ako ay isang mabuting tao, tiyak na papasukin ako ng Diyos sa langit. Ngunit kung naniniwala kang sapat ka para sa Diyos, nahulog ka sa isa sa pinakamatandang kasinungalingan sa kasaysayan ng tao. Si Lucifer mismo, sa kanyang pagmamataas, ay nag-isip na kaya niyang itaas ang sarili sa Diyos. Sa parehong paraan, itinataas tayo ng katwiran sa sarili sa ating sariling mga mata sa isang lugar kung saan hindi na natin nakikita ang ating pangangailangan para sa krus ni Kristo. Niloloko tayo nito sa pag-iisip na hindi natin kailangan mag-ipon dahil sa tingin natin ay magaling na tayo. Binabalaan tayo ng Biblia sa Isaias Kapitulo 64 versikulo 6 na ang lahat ng ating matuwid na gawa ay parang maruruming basahan. Maging ang ating pinakamahusay na mga gawa ay nabahira ng kasalanan at hindi karapat-dapat sa harap ng isang banal na Diyos. Ngunit ang pagiging matuwid sa sarili ay nagbubulag sa atin sa katotohanan ito. Ito ay umaakay sa atin na maniwala na tayo ay nakamit o karapat-dapat sa ating kaligtasan. At sinasabi ko sa iyo ng buong pagmamadali, kung naghahanap ka sa iyong sariling kabutihan, sa iyong sariling moral na track record para sa iyong seguridad, hindi ka maliligtas. Si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang iyong katwiran ay parang anino sa harap ng nagninangas na kaluwalhatian ng kanyang kabanalan. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling merito dahil hindi kailanman matutumbasan ng ating katwiran ang kabanalan ng Diyos. May iba na tumitingin hindi lamang sa kanilang sariling moral na kabutihan, kundi sa kanilang mabubuting gawa. Iniisip nila na ang kanilang mabubuting gawa ay kahit papaano ay pabor sa kanila. Pero makinig kang mabuti. Ang Diyos ay hindi kumikilos sa isang sistema ng balanse. Ang langit ay hindi nakukuha sa mabubuting gawa na higit sa masasama. Ang Efeso 2 versikulo 8 at 9 na ay nagpapahayag, ang ating pinakamabuting gawa ay walang kapangyarihang iligtas tayo. Maaari tayong mag-abuloy, tumulong sa nangangailangan, o magboluntaryo, at bagamat ang mga bagay na ito ay maaaring katibayan ng isang nagbagong puso, hindi ito ang negal iligtas sa atin. Kung nagtitiwala ka sa iyong mga gawa, nakasandal ka sa isang mahina at marupok na pundasyon. Ang kaligtasan ay hindi tungkol sa ginawa mo, kundi tungkol sa ginawa ni Kristo sa krus. Tanging ang kanyang sakripisyo lamang ang makapaglilinis sa atin sa ating mga kasalanan. Kung ikaw ay tumitingin sa iyong mabubuting gawa para sa katiyakan, kung gayon mayroon kang lahat ng dahilan upang manginig dahil ang mga ito ay wala kung ikukumpara sa negal iligtas na biyaya ni Kristo. Ang mabubuting gawa ay hindi kayang takpan ang kasalanan. Ang mga ito ay likas na resulta ng ating pananampalataya, ngunit hindi ang ugat nito. Ang isa pang karaniwang maling katiyakan ay nagmumula sa kaakibat ng simbahan.
Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang kanilang pagiging miyembro ng simbahan o ang kanilang partikular na denominasyon ay ang landas tungo sa kaligtasan. Iniisip nila na ang kanilang simbahan lamang ang may katotohanan at kung ang iba ay hindi kabilang dito, hindi sila maliligtas. Ngunit ito ay isang mapanganib na landas. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay inilipat ang focus palayo kay Kristo at inilagay ito sa isang institusyon. At habang ang simbahan ay isang lugar para sa pakikisama, pagtuturo, at pagsamba, hindi ka nito iligtas. Si Jesus lamang ang iligtas. Kapag ginawa nating seguridad ang simbahan, itinataas natin ang isang makalupang institusyon kaysa sa tagapagligtas. Ang Diyos ay naroon na bago pa nabuo ang iyong simbahan, bago pa ang iyong denominasyon ay umiral. Inilalapit ng Panginoon ang mga tao sa kanyang sarili sa loob ng maraming siglo nang walang tulong ng mga tatak ng tao. Si Jesus lamang ang nagsabi sa Juan Kapitulo 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Kung nakita mo ang iyong sarili na tumitingin sa iyong simbahan kaysa kay Kristo, kung gayon ikaw ay nalinlang. Ang kaligtasan ay tungkol sa pagkilala kay Jesus, hindi tungkol sa pagiging bahagi ng isang partikular na grupo. Mayroon ding mga kumakapit sa tradisyon at mga ritual sa relihiyon, sa pag-aakalang ito ang magliligtas sa kanila. Binyag, komunyon, kumpirmasyon. Ito ay mga kahangahangang gawain, ngunit ito ay mga simbolo na tumuturo kay Kristo. Hindi sila si Kristo mismo. Ang pagsasagawa ng mga relihiyosong ritual ay hindi kapalit ng isang relasyon kay Jesus. Sinaway ni Jesus ang mga pariso sa Mateo 15 versikulo 8 at 9, na sinasabi, "Ang mga taong ito ay pinararangalan ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Sinasamba nila ako ng walang kabuluhan. Ang kanilang mga turo ay mga tuntunin lamang ng tao." Tulad ng mga pariso, maaari tayong dumaan sa mga galaw ng relihiyon at hindi pa rin nawawala ang puso ng ebanghelyo. Kung umaasa ka sa mga ritual at tradisyon upang iligtas ka, alamin ito. Kung walang tunay na pananampalataya kay Kristo, sila ay walang laman tulad ng mga Diyos-Diyosan. Dapat ay mayroon tayong Kristo na nabubuhay sa atin, hindi lamang mga gawi sa ating paligid. Ang kaligtasan ay isang relasyon, hindi isang gawain. Ang mga pariso ay nagsagawa ng lahat ng uri ng mga ritual ngunit malayo sa Diyos. Huwag hayaan ang mga kaugalian sa relihiyon na magbigay sa iyo ng maling pakiramdam ng seguridad. Dapat silang magpakita ng tunay na pananampalataya kay Jesus. Ang isa pang bitag ay ang paglalagay ng iyong pananampalataya sa mga emosyonal na karanasan. Marahil ay nagkaroon ka ng isang malakas na sandali sa isang tawag sa altar o nakaranas ka ng malalim na emosyonal na tugon sa panahon ng pagsamba. Ang mga sandaling ito ay maaaring maging maganda, ngunit hindi ito kaligtasan. Ang emosyonal na tugon ay hindi katulad ng iligtas na pananampalataya. Marami ang lumayo sa gayong mga karanasan nang hindi nagbabago dahil sila ay naantig sa sandaling iyon ngunit hindi kailanman isinuko ang kanilang buhay kay Kristo. Binanggit ni Jesus ang mga taong tulad nito sa talinghaga ng manghahasik sa Mateo Kapitulo 13, kung saan nahuhulog ang ilang binhi sa mabatong lupa. Ang mga taong ito ay tumatanggap ng salita ng may kagalakan, ngunit hindi ito nag-uugat sa kanila at sila ay nahuhulog kapag dumating ang mga hamon. Ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang isang emosyonal na mataas, ito ay isang binagong buhay na nakaugat sa pananampalataya at pagsunod kay Jesu Kristo. Kung ang iyong katiyakan ay nakabatay sa isang emosyonal na karanasan, maaaring panahon na upang suriin kung si Kristo ay tunay na taglay ang iyong puso. Ang ilan ay naniniwala na sila ay naligtas dahil sila ay lumaki sa isang Kristiyanong tahanan o dahil ang kanilang mga magulang ay tapat na mananampalataya. Ngunit ang kaligtasan ay hindi maaaring manahin. Sinasabi sa atin ng Juan Kapitulo 1, versikulo 12 at 13, "Datapwat sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos, mga anak na hindi ipinanganak sa likas na pinagmulan, kundi ipinanganak ng Diyos." Ang pananampalataya ng iyong mga magulang ay hindi iligtas sa iyo. Hindi ka nailigtas ng background ng iyong pamilya. Ang kaligtasan ay isang personal na desisyon, isang individual na pagsuko kay Kristo. Ang pananampalataya ng pamilya ay maaaring maglagay ng pundasyon, ngunit hindi ka nito madadala sa langit. Ang ilang mga tao ay kumbinsido na sila ay naligtas dahil mayroon silang kaalaman sa Diyos, Biblia, o doktrinang Kristiyano. Ngunit ang pag-alam tungkol kay Jesus ay hindi katulad ng pagkilala sa Kanya. Kahit na ang mga demonyo ay kilala kung sino si Jesus, at sila ay nanginginig. Ang kaalaman lamang ay hindi makapagliligtas sa atin. Ito ay isang relasyon kay Jesu Kristo na iligtas. Ang kaalamang intelektual na walang pagbabago sa puso ay walang kabuluhan.
Maaari mong malaman ang Biblia pabalik at pasulong, ngunit kung hindi mo personal na kilala si Jesus, ang iyong kaalaman ay walang kabuluhan. Dapat ay mayroon kang kaugnayan sa Kanya, hindi lamang kaalaman tungkol sa Kanya. Ang puso ng kaligtasan ay ang krus ni Hesukristo. Mga kapatid, ito ang pinakamahalaga, ang sakripisyo ni Jesus sa krus na iyon. Pinasan niya ang kaparusahan ng ating mga kasalanan upang hindi natin harapin ang puot ng Diyos. Hindi ang ating mga gawa, ang ating kabutihan, ang ating simbahan, ang ating mga ritual, o ang ating mga damdamin ang iligtas sa atin. Ito ay kanyang dugo lamang. Tayo ay naligtas dahil si Jesus, na walang kasalanan, ay naging kasalanan para sa atin, upang tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Tanging ang krus lamang ang may kapangyarihang magligtas, dahil dito dinala ni Jesus ang ating kasalanan at pagkakasala sa kanyang sarili. Sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16 mababasa natin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay isang kaloob na dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo lamang. Ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 at 9 na ay muling nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa anumang bagay na maipagmamalaki natin, kundi sa pamamagitan lamang ng awa ng Diyos. Ito ang tanging tunay na pundasyon ng ating pag-asa, ang natapos na gawain ni Kristo sa krus. Kaya hinihiling ko sa iyo na suriin muli ang iyong sarili. May hinahanap ka bang iba maliban kay Jesu Kristo para sa iyong kaligtasan? Nahulog ka na ba sa bitag ng pagiging matuwid sa sarili, mabubuting gawa, kaugnayan sa simbahan, mga ritual sa relihiyon, emosyonal na karanasan, pamana ng pamilya, o kaalaman? Wala sa mga bagay na ito ang makapagliligtas sa iyo. Si Jesus lamang ang iligtas, walang ibang daan, at walang ibang pintuan. Si Jesus ay hindi isa sa maraming paraan, siya ang tanging paraan. Sinabi sa atin ni Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 13 versikulo 5, suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukan ang iyong sarili. Hindi mo ba natatanto na si Kristo Jesus ay nasa iyo, maliban na lamang kung ikaw ay mabibigo sa pagsubok? Ito ay hindi tungkol sa pagdudulot ng takot, kundi tungkol sa paghimok sa iyo na siguraduhin na ang iyong pundasyon ay si Kristo at wala nang iba pa. Napakahalaga ng kawalang hanggan upang iwanan sa pagkakataon o maling katiyakan. Mga kaibigan, kung ginagawa mo ang isang bagay na ito, tumitingin sa iyong sarili o anumang bagay maliban kay Jesus para sa kaligtasan, maaaring hindi ka maliligtas. Hayaan ngayon ang araw na iyong isinasantabi ang bawat huwad na katiyakan, bawat huwad na pagtitiwala, at ilagay ang iyong tiwala lamang kay Kristo. Siya ang tanging paraan. Walang ibang tao, at walang iba, ang makakapagligtas. Magsisi, maniwala sa Ebanghelyo, at hayaang ang krus ni Jesus ang maging angkla ng iyong kaluluwa, dahil sa pamamagitan lamang niya makakatagpo tayo ng buhay na walang hanggan.